Hinukay ng lalaki ang puntod ng kanyang kasintahan. Buksan ng kabaong at makita ang balat na parang nyebe. Kaya pinunasan niya ang pisngi niya. Tapos niyakap siya. Ngunit ang eksenang ito, nagkataon namang nakita siya ng kaluluwa ng kanyang kasintahan. Hinalikan niya pa ako. Sa hindi inaasahan, hindi lang iyon. Nakayakap pa rin sa kanya ang lalaki. Ang kaluluwa ay maaari lamang sumunod. Sumunod siya sa rooftop. Nakakakita ng kaaway na pinapatay ka. Ini-interrogate ng lalaki. Alam nating mali. Ako ay humihingi ng paumanhin. Kaya guys, bumaba ka at magpenitensya sa kanya. Nang matapos siyang magsalita, itinulak niya pababa ang kaaway ng kanyang kasintahan. Ngunit sa susunod, hinawi niya ang mga ugat sa kamay. Huwag. 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 Natuklasan ng batang babae na siya ay muling isinilang. Ang nararamdaman niyang masaya ay buhay pa ang kanyang pamilya. Muli niyang nakita ang kalaban sa tabi niya. Maging ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay inampon na naging dahilan ng pagkalugi ng kanyang pamilya. Sa sandaling ito, isang figura ang dumaan. Hindi na kailangan. Umupo ang dalaga at hinabol siya. Ngunit siya ang lalaking naghukay ng kanyang libingan. Tumatawag ako para tulungan ka. Ito. Hindi kailangan. Hindi pwedeng ikaw. Maaari kitang gulo, Mr. Look. Hatakin mo ako pataas. Matapos may panganak muli ang batang babae. Hindi sila in love. Ang dalawang tao ay estranghero pa rin sa isa't isa. Pero alam na alam ng dalaga. Gaano niya ito kamahal mamaya? General Look, hindi mo ba ako kayang buhatin? Noong hinukay kita sa libingan mo. Hindi ba't napakahusay? Miss Sue. Saan mo gustong pumunta? At si Mista, pagtawag ng kakaibang pangalan, habang nasa harap ng libingan. Hindi mo pa rin ba ako tinatawag na non-NHI? Bumalik ka na sa kwarto mo. Ginanap ang party sa sala, likas na hindi maaaring makipag-ugnayan sa tubig. Hindi kaya niligtas mo lang ako, siya ba? Non, bakit ka nandito? Walang problema. Medyo nainis ako lately. Dapat kang lumabas at kumuha ng sariwang hangin. Sa daan nadulas ako. Mr. Luke, tulungan mo ako. Salamat Mr. Luke sa iyong tulong. Hayaan mo akong gawin ito. General Luke. Ito. Non, hindi ako nasaktan. Walang problema. Ngayon lang ako binuhat ni Mr. Luke. Magkakilala ba kayong dalawa? Hindi kita kilala. Maginhawa lang siyang tumulong. Anong meron? Wala. Hindi maganda ang kanyang reputasyon. Balita ko noong bata pa ako, nakapatay ako ng katulong. Ngayon, dahil kay Luke, kahit saan nakikita natin ang mga taong inaapi ang kanilang mga mahal sa buhay. Napakasimple at tapat ni Nanon. Lumayo pa rin sa kanya kahit saglit. Mr. Trap mula noong. Napakadaldal na naman niya. Mga hindi mapagkakatiwala ang chismis. Naniniwala din ako. At saka, si Tong T ay itinuturing din ka ng kamay ni Luke. Kung tama ang pagkakaalala ko, dapat mo pa rin siyang tawaging little uncle. Wala akong sasabihin. Tinulungan kita pa uwi. Hindi kailangan. Okay lang ako. Tatay, Luke din Sam. Bakit ka dumalo sa birthday party ng anak ko? Si tatay ba ang nag-imbita sa'yo? Napakahusay ng kapangyarihan ni Luke. Ito ay hindi isang bagay na maaaring imbitahan ni tatay. Dumating siya ngayon. May layunin. Para saan? Iwanan ito ng 3 araw pa. Manalo sa board. Nakakuha ng order mula sa M Corporation. Maging ang kahalili ni Luke. Ang taong ito ay si Luke din Sam. Pumunta ako ngayon para tingnan ang sitwasyon. Gumawa ng mabuti sa paghahanda. Makalipas ang 3 araw. Nangangahulugan din ito pagkatapos ng 3 araw. Nabigo si Luke din Sam sa kanyang taya. Naging takeover ang kanyang tiyuhin. Ngunit noong araw na iyon, 2 tao ang naaksidente. Namatay on the spot si Luke Vanson. Si Luke din Sam ay malubhang nasugatan din. Tiisin mo ang pagalitan. Hindi pwede. Kailangan kong itigil ito. Kuya, bakit bigla kang naging interesado kay Luke din Sam? Wala. Curious lang ako. Kung maginhawa, magtanong lang. Tulad niyan. Narinig kong sabi ni Mr. On Track. Hindi siya mabuting tao. Mag-ingat ka ng konti. Alam, para sa kanila, hindi siya mabuting tao. Ngunit para sa akin, isa siyang dakilang benefactor. Pinakamatandang kapatid. Gusto kitang makausap. O ay, umakyat tayo sa taas at mag-usap. Kaya, Dad, magpahinga ka ng maaga. Mag-usap kayong dalawa. Sabihin mo, bata, anong sikreto ang gusto mong ibahagi sa akin? Pinakamatandang kapatid. Gustong lumahok sa auction ng hiyas. Bakit bigla akong naging interesado sa mga auction ng gemstone? Puso, gusto ko lang tingnan ng tapat ang buhay. Buksan mo lang ang iyong isip. Sige. Walang big deal.
Napaisip tuloy ako. Dumating ako para dito. Bidding si Tungti. Tama iyan. Mayroong 13 kumpanya sa kabuuan. Makilahok sa bidding na ito. Ibinigay sa kanya nitong Wens ang plano sa bidding. Sa tingin ko, matagal na kayong magkakilala, naghihintay din ang dalawang pamilya sa kasal. O ay, hindi pwede, hindi pinirmahan. Bakit? Ang bidding na ito ay isang bukas na kompetisyon. Ginawa ito ng Tong on Track. Ito ay isang paglabag sa mga patakaran. Ang mga lumalabag sa mga patakaran ay dapat na madiskwalipika. Pero, pinakamatandang kapatid. Actually, hindi mainit ang Tong Onzi. Katulad ng iyong imahinasyon, kamag-anak ko kayong dalawa, huwag kang para sa akin. Maimpluwensyahan ang mga desisyon ng mga tao. Samando sa akin para umakyat. Yung tipong lalaking Phoenix, ayoko na rin. Sa wakas ay lumaki na ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Napakasaya ko. Napakaganda ng pakikitungo mo sa akin. Tong on Track, nagsimula na ang laro. General, lumayo ng tingin. Nakita ito. Kakapasok lang ni Miss Su. Nakita ko na. Ibig kong sabihin, narinig ng CEO si Mista. Imposibleng hindi mag-react. Magkunwaring hindi mo siya kilala. Non. Sino ang kakamustahin mo? Ito ay wala. Umupo na tayo dali. Mga kagalang-galang na panauhin, mangyaring umupo sa iyong mga upuan. Magsisimula ka agad ang auction. Ngayon iniimbitahan namin, Jiluk Vienanak, at si Jiluk Dintam. Mula sa Lokti Group ay dumating sa entablado. Punong tagapamahala, punong tagapamahala. Isipin mo na lang General Manager. Parang hangin si Miss Su. Sa hindi inaasahan, nadismaya ako. Non. Anong ginagawa mo? Makilahok sa auction. Sa tingin ko talaga, kinaladkad kita dito para makita ang excitement. Gusto bang sumali ng dalagang ito? Tama iyan. Sa totoo lang, naglalaro lang si Mista. Aling bato ang nasa bulwagan? Mas mahusay kaysa sa kanyang bato. Simula sa 500 milyon na ito. Tingnan mo, naubos na ang pera ng pamilya ta. Narinig ito kanina. Ang pamilyang ta ay labis na nagpapalayaw sa kanilang maliit na anak na babae. Ngayon ay nakita na, ang ganyang arbitrariness. Isinama pa niya ang kanyang kapatid para protektahan ito. Ngayon simulan ang pagputol ng bato. Ay ang Berding Emperador, gaya ng inaasahan kay Lukyang. Sa gitna ng Dragon at Phoenix, mukhang siya na ang pumalit. Ice Ocean Green Jade. Ito ang tanging hiyas. May hahalin tulad sa Berding Emperador. Halos pareho lang. Puro blue. Ang dalawang ito, gaya ng inaasahan, ay mga nominado ni Lukti. Tiyak na hindi karaniwan. Pero bet ko na, syempre dapat may rules. Magkatulad na katangian. Kaya kalkulahin ayon sa timbang. May opinion ba kayong dalawa? Hahaha. Ang magaling kong pamangkin. Ngayong araw, nanalo ka. Hahaha. Naghihintay talaga ako. Ang mga araw na nagtrabaho ako sa ilalim mo. Hahaha. Kaya congratulations in advance. Masaya kaming nagtutulungan. Teka. Deputy General Director Luke, hindi pa nabubuksan ang pinili kong yelo. At disappointed siya. Sino ka? Ako. Ako din ay, isang miyembro ng pangkat ni Luke Dintam. Ayon sa mga regulasyon, pumili tayo. Ang pinakamahusay na ginupit na bato ay ang bato na may pinakamahusay na pagganap. Ngayon ang Deputy General Luke ay nagtapos nito. Masyado bang maaga? Samanda sa kanya. Batang babae. Ang batong pipiliin niya, hindi dapat putulin. Sa kasamaang palad, ang mga tao ay tumatawa at pumupuna. Tumawa man o hindi pa pinuputol. Hayaan mo na, pangkalahatang direktor ng M Group at G-Look. Wala pang sinabi.
General Luke. Ito ba ay isang tao mula sa iyong koponan? Tama, sige. Ayon sa mga tuntunin. Tigilan mo yan. Ang magaling kong pamangkin, dahil sa isang babae, hindi na kailangang makipaglaro ng malaki sa akin. Tutal talo na ako sa'yo. Ngayon kumpara sa unit na batong ito, mayroon bang sapat na kapangyarihan upang maglaro? Haha. Panigurado, hindi ko hahayaang mawala ka. Ha, kumain ng malakas at magsalita ng malakas. Batang babae, alam mo ba, Ice ang Emperor Continent. Anong status meron ito? Walang katumbas. Pero wag mong sabihin, itong magaspang na bato, hahaha, durog na bato lang. Ito ang pinakamagandang kalidad na purple orchid. Tama iyan, ang ganitong uri ng bato. Napakabihirang, timbang lamang ng 3.5 libra. Ang garantisadong presyo ay dapat na higit sa 10 bilyon. 10 bilyong, hindi pa ito nakita sa kabisera ng imperial. Aling hiyas ang napakamahal, napaka-magical. Miss, maaari mo bang ibenta sa akin ang hiyas na ito? Kahit anong halaga ng pera ay ayos lang. Hindi ko masasabi ito. Tanong mo sa boss ko. General Luke, ibenta mo na lang sa akin itong jade stone. Anong mga kondisyon ang inaalok mo? General Jiang, layunin ng pagpunta sa aming gemstone auction. Isa lang. Ito ay isang kasunduan sa pakikipagtulungan. Kasama ang iyong kumpanya. Sige. Pumirma agad ako. Masamang tao, pinaglalaruan mo ako. At siya ay isang tagalabas. Sino ang nagpahintulot sa kanya na makilahok? Pero walang violation dito. Deputy General Director Luke, nawala na siya. Hindi pa ako talo. Siguradong may dayaan dito. Luke Dintham. Saan ako makakahanap ng babaeng ganito? Siguradong niloko siya. Humiling ako ng paghahanap. Deputy General Luke, kung hindi niya tinanggap ang resultang ito. Kaya hindi na ako nagbebenta. Kuya, kunin mo ang batong ito. Kami ay pauwi na. Teka. Miss Su, please tumigil ka na. Gusto ko talaga ang batong ito. Sana pag-isipan nito ni Mista. General Jiang, nasabi ko na, kailangan kong makinig sa boss ko sa bagay na ito. Ngunit may mga taong ayaw tanggapin ito. Ang hiyas na ito, syempre kailangan kong ibalik. Kuya, uwi na tayo. Nasaan ka? Ilabas ang mga manggugulo. Ito, iwan mo ako. Iwan mo ako. Walang pinag-aralan ng pamangkin. Maghintay ka lang dyan. Iwan mo ako. General Luke, Miss Tam. Binabati kita, General Jiang at General Luke. Maligayang pagtutulungan. Maligayang pagtutulungan. General Luke, napaka-blessed. Hahaha. Hindi pwede. Hindi ka makakapunta, Miss Su. Kailangan pang umuwi ng General Director. Makilahok sa seremonya ng pagguha. Apurahang oras. Huwag nang magdulot ng gulo. Non. Bilisan mo na. Huwag palampasin ang malaking kaganapan ni Mr. Luke. Hindi pwede. Luke Dintham, hindi ka makakapunta. Gusto kitang makausap. Non. Huwag ka nang maingay. Sabihin. Sabi niya. Hindi ako pupunta. Ito ang sikretong sinadya kong dalhin dito. Maaga o huli ito ay kailangang gamitin. Ang peklat sa leg niya. Hindi ko kasalanan. Wala akong pagkakataon na humingi ng tawad sa'yo. Ngayon ay itinuturing na penitensya. O maaari ko itong i-apply para sa iyo. Miss Su, mabilis mong gawin. Wala na talagang maraming oras. Punong tagapamahala. General. Ang sasakyan ni Vice President Luke, nagkaroon ng aksidente. Namatay sa pinangyarihan. Kaya iyon, iniligtas ni Miss Su ang buhay ko. Tinapos ko na ang paglalagay ng gamot. Pinakamatandang kapatid, hayaan mo na umuwi. Miss Su. General Luke, sa susunod na magkita tayo.
Punong tagapamahala. Buti na lang at hindi kami nakasakay sa iisang sasakyan. Kasama si Deputy General Luke. Nagulat na naman si Mista. Iligtas mo kami ng buhay. Ano ang sinabi niya ngayon? Ha? Sabi ni Miss Su. Sa susunod na magkita tayo. Non. Ano ang nangyayari sa inyo ni Luke Dintam? Wala. Ilang taon lang ang nakalipas. Sa pagsalubong ng mga tulisan. Niligtas niya ako. 2 araw na ang nakalipas nakita ko ang sugat niya sa leeg. Naalala ko lang. Para bigyan ng gamot. At ang auction. Para akong bulag na pusa na nakatagpo ng patay na daga. Hindi ako masisisi ni Kuya. Siyempre hindi. Miss, bumalik ka na. Matagal ka nang hinihintay niyang Master Tong. Nandito na si Tong Onzi. Tama iyan. Ngayon lang yata siya pumunta sa Flower Garden kasama si Miss Movie. Mga hardin. Siguro ngayon, napaungol silang dalawa sa isa't isa. Pinakamatandang kapatid, bumalik ka muna sa kwarto mo. Pupunta ako tingnan kung paano ito nangyayari. Dalawa pala sila, lihim ng umiibig. Sa loob ng maraming taon ay itinuring ko ang aking sarili na isang tanga. Sinira niya ang kanyang pamilya at sinira ang kanyang tahanan. Kung gusto ng dalawang tao ang ganitong pagpapasigla, kaya ibibigay ko sa lahat. Halika at tingnan ang maruruming mukha ng 2 taong ito.